May nagtanong sa akin, "Good day po, Boss Ray. Ako po ay kasalukuyang nakakonfine ngayon. Nakiusap naman po ako na baka pwedeng paggaling ko na po para makabalik po ako sa trabaho ko nang makabayad po ako. Lalo lang po silang nagpapadala ng ganitong text. Ano po bang magandang gawin? Kasi po lalo lang pong lumalala ang anxiety ko. Salamat po at God bless." Ito po yung message ng Ola sa kanya. "Bukas ng tanghali na po kami pupunta sa inyong barangay upang magsampa ng kasong small claims o estafa, kasama ang inyong contact references. Hihingi na rin po kami kay chairman ng pahintulot upang kayo ay puntahan sa bahay o trabaho. Make sure po na nasa bahay kayo upang makadulo kayo sa pagpupulong na gagawin. Tapos na po namin sa inyo i-file ang small claims o estafa sa inyong barangay, ay pinablatter na rin po namin kayo upang magpadala ng summon letter sa inyong bahay at trabaho o opisina. Gumawa po kayo ng paraan ngayong araw upang makabayad kayo nang sa gayon ay withdraw ng company ang kaso." Ayos talaga. Bago natin himayin o sagutin itong katanungan po ninyo, imbitahin ko muna kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook at TikTok. Okay. Bago ho natin sagutin ito, sabihin ko lang ho sa inyo na magpagaling ho muna kayo, naka-confine ho kayo kanyo, meron kayong sakit, sa ngayon wag niyo ho munang pag-iisipin kung ano man ho yung mga pinagpapadala sa inyo itong mga ola na ito, kasi hindi ho kayo gagaling yan, kasi pagka dinagdagan yung isipin ninyo, lalo lang kung lalala yung sakit ninyo. Madadagdagan lang ho yung anxiety tsaka depression. Kailangan nyo magpagaling, lakasan nyo ho yung inyong loob, para ho sa pamilya ninyo, nang kayo ay gumaling agad, kailangan nyo labanan yan, para ho sa pamilya po ninyo, nang kayo ho makabalik sa dati nyong health, at makapaghanap buhay ulit kayo nung maibigay nyo at maiprovide yung pangailangan ng pamilya po ninyo. Okay, sagutin po natin itong katanungan na ibigay nyo po sa akin. Ang sabi po nung Ola sa inyo, magpupunta raw po sila sa inyong barangay para magsampa ng kasong small claims or estafa. Kasama din daw po yung contact reference. Okay, napakagaling ho talaga nitong mga to, hindi talaga nagbabasa ng batas, Uulitin ko ho, ang Korte Suprema po natin naglabas na po ng kautusan na hindi na ho tatangkilikin or hindi na ho papansinin, or hindi na ho pauunlakan, yung mga complaint ng mga malalaking kumpanya po sa barangay. Okay? So, ibig sabihin lang po, hindi ho nila kayang gawin ito. Tsaka, ang gulo-gulo ho ng message nila Magsasampa raw ho sila sa barangay na small claims or estafa. Sa korte ho, isinasampa yun O di po ba? Tsaka, bakit ho estafa? Meron ho ba kayong pandaraya o panlilinlang o panlulokong ginawa? Di po ba? Dapat ho, patunayan muna nila yun Sige, let's say given, magsasampa sila ng kasong small claims. Pero dapat ho yun, sa lower court ho nila isampa yun. Hindi ho sa barangay. May luko-luko talaga yung mga yun tapos isasama pa raw ho nila yung yung mga contact references nyo. Anong kinalaman nun? Di po ba? Inakaw na nga nila sa phone book ninyo kasi dadamay pa nila. Wala akong kinalaman yung mga yun. Pwede nyo sila i-complain sa National Privacy Commission. Mamaya ko ipa-flash natin yung yung mga email addresses po na po pwede nyo padala ng complaint. Kasi malaking kalokohan itong pinagsasasabihin itong mga contact references na ninakaw nila. Idadamay nila sa sa complaint sa barangay. Malaking kalokohan yan. Di po ba? Ito pa isang napakalaking kalokohan. Manghihingi raw sila ng pahintulot kay chairman
para makapunta sa bahay po ninyo or dun sa trabaho po ninyo. Napakalaking kalokohan, di po ba? Ano kinalaman ni chairman? Bahay ho ba ni chairman niyo pupuntahan? Hindi naman ho eh. Oh, di po ba? Bakit kay chairman magpapaalam? Oh. Tsaka meron naman ho kayo ibinigay na address sa kanila, di po ba? Oh. Ipuntahan kayo sa bahay. Oh, doon kayo mag-usap. Bakit kailangan pa sa barangay? Oh. Diba? So, isa lang ho ibig sabihin yan. Hindi ho talaga sila tutungtong sa bahay po ninyo dahil duwag yung mga yan. Alam ho nila na mali yung pinagagawa nila sa inyo na harassment at pananakot. Kaya hindi ho sila makatungtong sa bahay po ninyo. Di po ba? Kasi ho, ang pagpunta sa bahay, ang paniningil ho sa bahay, yan ho ang traditional way ng paniningil. Ay, ba't hindi ho nila magawa? Ba't sila nagtatago doon sa harapan ng monitor nila? Oh, puro sila tawag. Puro sila pananakot at panghaharas. Diba? Hindi ho ganyan. Tapos sasabihan pa kayo na make sure na nasa bahay kayo para makadalo kayo sa pagpupulong. Luko-luko. Bahay nyo yun, natural, nasa bahay kayo. Diba? Puro kalukuhan tong ano eh. Tong mga ulan na to eh. Diba? Manghihingin pa yung tulot kay chairman. Pero sa bahay niyo pupunta. Ba, eh, sira ulo to mga to. Bahay niyo kay chairman. Ibang klase. O, ito pa po. Sabi po nila, tapos na raw po i-file yung small claims or estafa sa barangay. At, no, ipinablatter na rin daw po kayo. Ano ba talaga? Nag-file na small claims, ng estafa, o pinablatter? Tatlo ho kasing klase yung ginawa eh. O di po ba? Bakit mo kailangan ipablatter kung nag-file ka na ng small claims sa estafa? So, ibig sabihin, hindi ho nila alam ang batas. Di po ba? Kasi hindi naman ho sila makakapag-file ng small claims o estafa sa barangay. Oh. Tsaka, bakit ho sila magpapile ng blatter? Di po ba? Eh sila to puro kalukuhan ng pinagagawa doon sa kanilang kliyente. Tingnan nyo nga, nagkaroon na anxiety. Oh. Nagkasakit, nakakonfine pa hanggang ngayon. Tapos ito, tingnan nyo po. Magpapadala raw po ng summon letter sa inyong bahay, trabaho, o opisina. Saan ba talaga? Trabaho o opisina? Gulo nyo magmamawa ng lang eh. Ang sulat eh, no? Oh, halatang halata na wala kayong kaalam-alam sa pinagagagawa niyo. Tapos sa bandang huli, huling-huli kayo. Tingnan nyo, ha? Bakit? Gumawa kayo ng paraan, di ba? Upang makabayad kayo ngayon para daw ma-withdraw. Eh sabi nyo na, i-file yun eh. Oh. Ano ba talaga? Di ba? Pero ito ho, in summary, ha? Wala na hong karapatan ang mga OLA o anumang kumpanyang malalaki, no, na pumunta ho sa barangay para mag-complain. Meron na hong kautusan dyan na Supreme Court. Okay? Hindi na ho sila papansinin dyan. Hindi na sila papaunlakan. Okay? Tapos so, ang small claims po, no, at saka ang estafa, eh yan ho isa korte ifinafile, hindi ho sa barangay. Okay? Tapos, pagka ho pupunta sa bahay po ninyo, hindi na ho kailangan ng pahintulot sa chairman. Bakit? Bahay ho ba ni chairman nyo pupuntahan? Bahay nyo po eh. May address naman kayong binigay sa kanila. O, pwede naman silang dumiretso sa bahay ninyo. Bakit kailangan pa ng pahintulot ng chairman? O di po ba? O, tapos bandang huli, sasabihin nila gumawa ng paraan para magbayad. Nang ma-withdraw yung diba? Hindi hindi siya tugma-tugma eh. O di ibig sabihin lang ho, walang alam sa paniningil itong mga OLA collectors kuno na to. Puro mga bugo. O, ang alam lang, mangharas, manakot. O yan ang mga gustong-gustong gawin. O, sunod lang na sunod kung ano iutos. Walang sariling desisyon. Diba? Mga kamote. Kayo po mga OLA, no? Ang traditional way ho
ng paniningil is ang pagpunta sa bahay. Huwag niyo hong gawin panakot yan. No? Ibig sabihin lang ho yan, hindi pa ninyo naranasan talagang maningil ng totoo. Yung tamang way. Oh. Kaya kayo akala nyo, pag pinuntahan sa bahay, pag naniningil sa bahay, eh nakakatakot na. Mga bugo. Mariusip. Ginagawa nyo nakakatakot yung paniningil sa bahay. Hindi yung nakakatakot ang paniningil sa bahay. Hindi nyo dapat ginagawang panakot yan. Oh. Traditional way ho yan ng paniningil. No? Para ho personal. Hindi kagaya ng ginagawa ninyo. Tatago kayo sa harapan ng computer nyo. Puro kayo tawag. Puro kayo pananakot. Puro kayo pangharas. Mga bugo. Mariusip. Doon ho sa nagtanong, kagaya ho na sinabi ko kanina, magpagaling ho kayo. No? Kailangan nyo hong magpalakas, no? Para ho sa pamilya po. No? Huwag nyo ho munang isipin kung ano man yung pinadadala sa inyong messages ng mga yan. Dahil puro pananakot lang naman ho ang gagawin niyang mga yan. No? Kasi pag dinagdagan nyo ho yan, isipin ninyo, hindi ho kayo gagaling. Kasi anxiety ho ang tumira sa inyo tinitira ho nila yung inyong mental health Huwag niyo hong pansinin yan. Puro pananakot ho yan. No, magpagaling ho kayo. Ngayon, pag magaling na ho kayo, kaya nyo na maghanap buhay muli. No? Pagtuunan nyo ho ng yung trabaho ninyo. Magtabi ho kayo, mag-save ho kayo, mag-ipon kayo. Tapos, bayaran nyo siya ng one shot. Kung magkano lang po, yung dapat nyong bayaran during due date. Yun lang ho ang babayaran ninyo. Huwag nyo na bayaran yung penalty na yan. Kulang pa hong pambayad yung penalty na yan doon sa nangyari sa inyong anxiety. Di po ba? Tapos po, gaya ng sinabi ko kanina, ito ipa-flash ko sa screen. Ayan. Yan po yung mga ahensya ng gobyerno na po pwede kayong mag-file ng complaint. Andyan po yung kanilang mga email addresses. No, ipunin niyo po yung inyong pruweba. No, yung attachment, kailangan po yun. Tapos email niyo po sila diyan. Ngayon, kung nakaranas naman po kayo ng pagpo-post ng inyong imahe sa social media or sa internet na may halong pang-aabuso o malisya, i-demanda niyo po. Kumuha ho kayo ng abogado na makakatulong ho sa inyo. Pwede ho yan private o pumunta ho kayo sa PAW kung wala pa ho kayong kakayanan kumuha ng pribadong abogado. Sila ho ang makakatulong sa inyo sa mga usaping legal po na yan. Pwede nyo ho silang sampahan ng cyber libel. Criminal yun, may criminal offense yun. Meron ho yung pagkakakulong at meron pa hong penalty yun. Tapos manghingi ho kayo ng danyos dahil dun sa nangyari sa inyo. Tapos pagka nabayaran nyo na po siya, huwag nyo na ho silang tangkiligin. Dapat magkaisa kayo na huwag na kayong mangutang sa mga ola na yan, yung mga online lending apps na yan. Kasi pagka hindi na kayo nangutang sa mga yan, magsasara yung mga online lending apps na yan. Kung talagang kailangan nyo mangutang at gusto nyo mabilisan, meron naman hong mga online lending platforms na hindi app-based. Meron hong web-based. Medyo mabilis din naman ho sila magpautang, pero hindi nga lang ho talaga kasi bilis ng mga damuhong ola na yan. Pero ako talaga ang suggestion ko, dun ho kayo sa mga traditional lending, financing at sa bangko. Lalo na sa bangko. Kasi ho yung mga yan, bukod sa malaki ho ang mahihiram po ninyo, mahaba-haba ho yung termin. Pwede ho yan, 6 months, 12 months, 2 years, 3 years, maximum ho, 5 years. Depende ho sa kakayanan nyo yan. I-CCI ho kayo niyan. Aalamin ho nung lending, financing o nung bangko, yung kakayanan po ninyo makabayad. Kung hindi ho kagaya niya mga olan na yan, nagtatay pa lang kayo, yan na, bibigyan na kayo ng pera basta nalaman na meron yung number nyo, registered sa GCash o di kaya sa Maya. Di po ba? So wala akong verification o wala man lang CI.
Hindi ho kagaya ng mga traditional lending financing at bangko. Pero ho yung alam ko yung mga mga web-based, kaya ho medyo matagal yung mga yan. Meron hong verification o CI na nangyayari diyan. Yun ho ang niyo kung talagang hindi niyo ho mapigil or kailangan niyo ho talagang manghiram. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan kayo na pakisuportahan ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.